Tayong lahat ay yumuko, tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa sinimulan ninyong gawain kanina pa lamang sa aming paggising. Maraming salamat sa knowledge na ibinigay mo sa amin kaninang umaga through the Bible study patungkol sa love, courtship, and marriage. And Lord, maraming salamat sa mataas na pag-aawitan na aming ginawa sa inyong paanan. Thank you, Lord, for touching our hearts. Naramdaman po namin ang inyong presence. Naramdaman namin, Lord, that something is being stirred inside of us, and we believe that is the Holy Spirit. Sa mga sandaling ito, Lord, we pray, patuloy mo po kami bigyan ng understanding for us to know and to live, mamuhay sang-ayon sa malalaman namin mula sa inyo sa araw na ito. Kaya, Father, thank you very much. This is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng inyong Holy Spirit. Amen. Pag-usapan natin ang puso. No? Let's talk about the heart. Kanina sa pag-aaral natin sa LCM, everything's about the heart. Ang pinag-uusapan natin kanina ay yung tinatawag na pag-ibig. Even though I really do not believe dun sa term na love is blind, to be honest, kasi wala kayong mababasa sa Biblia na sinabing love is blind. Ang talagang araw nagpapakita, nagdi-discern, nagmumulat sa katotohanan sa mata ng tao, yung pag-ibig. Siyempre, hindi lamang basta pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Human love is blind in itself. But love from God is not. Yun nga ang tunay na pagkamulat. Yung pag-ibig na nagmula sa ating Panginoon. Ngayon po, meron muna tayong some medical facts na pag-aaralan, titignan as an introduction. 5 heart attack warnings, di ba? Or signs never to ignore. It's about time na hindi po natin mag-uusapan lang dito yung mga may edad. Anyway, lahat naman tayo may edad eh. Si Arielyn, may edad siya eh. Si Cyrus, may edad. Si Tim, may edad. Hindi lamang yung mga matured, kundi tayong mga bata. All of us, all walks of life, pakinggan po ninyo yung mga 5 lang. Marami yan, pero 5 lang muna. Signs never to ignore. Number 1, chest pain. Kung masakit ang dibdib ninyo, samantalang hindi naman kayo hinambalos o dinibdiban, let's say, do something about it. Number 2, lightheadedness, dizziness, and other pain. Bakit kaya ganito ang utak ko? Parang walang laman. O sige na nga, napakagaang, parang walang brain. Ilang kilo ba ang fresh na brain? Meron bang nakakaalam sa mga nagtatrabaho sa ospital? Kinikilo yan. Sa autopsy, kinikilo ang brain eh. Tinatanggal, di ba? Tapos, tinitignan. At kinikilo. No? 3 kilos? Rodmark? Are you sure about that? Yung fresh ha, hindi yung lumang brain. Yung malataho, yung fresh na utak. Kaya tandaan nyo, sabi ni Rodmark, eksperto sa utak. 3 kilo ang utak. Number 3, ano yung sign na dapat hindi ini-ignore patungkol sa heart? Changes in your ability to exercise. Ito yung mga tipong iniisip pa lang na mag-e-exercise siya, napagod na. Makapag-exercise, tapos nakapagod. Iniisip pa lang niya mag-e-exercise siya, pagod na kaagad. Iba nga, iniaayos pa nga lang yung yung 0.5 kilogram na dumbbell. Minsan nga, hindi pa yung dumbbell mismo, yung palamang bar. Pagod na eh. Yung bang dati, naalala ko yung father ko, mapisikal yun kasi pulis yun eh. Pulis siya. Every morning yun, kasi mayroong malapit na school sa amin, yung Rizal High School. Yung pinakamaraming nag-aaral sa buong mundo, Rizal High School. Merong oval doon. Every day, umaga, pagkagising ng tatay ko, pupunta muna yun sa oval. 3 times siyang iikot doon, tumatakbo. Ang ganda ng katawan nun, napaka-athletic. Yung alang manginginom kasi eh. Kaya at the same time, malaki siyan. Pero hanga ako sa kanya kasi minsan sumama ako sa kanya eh. Ako wala pang 1/4 ng oval, hingal na ako by that time. So naglalaro na lang ng Jolin doon sa tabi. Samantalang siya, 3 beses iniikot niya yan. So kasama po yan, changes in your ability to exercise. Dati may push up eh, no? Ngayon,
Ayoko na. Baka babagok pa ako sa semento nitong ginagawa kong ito. Number 4, do not ignore heavy or labored breathing. Kamusta ka na? Talagang labored. Hindi na ba siya yung tipong normal na ginagawa ng katawan na hindi mo na iniisip? Ikaw na talaga mismo, tinutulungan mo ang sarili mo para huminga. Do something about it. And number 5, an overall feeling of being uncharacteristically unwell or fatigue. Yung bang wala ka namang ginagawa, pagod na pagod ka. Ano ba naman ito? Kumakain na nga lang ako eh. Iba nga pagkagising, pagod eh. Galing na sa tulog yung pagod. Siyempre, iba naman yung kasi na naginip. Nagkaroon ng REM ba tawag doon? Rapid Eye Movement, ano? Kasi sinusundan mo lahat yung nakikita mo sa utak mo eh. And that is through dreams. Yun naman ang pagod doon, yung mata, yung utak. Ito naman, yung buong katawan, for some reason, pagkagising mo, no? Ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Huwag mong ini-ignore. Do something about it. Marami pong heart attack warnings, bukod yan sa 5 yan, pag-aralan ninyo. It's about time. Binabantayan po ang bawat laman loob na meron tayo. Pero sa araw na ito kasi ang pag-uusapan natin ay ang puso. So panghuli, if you're experiencing those, do something. Huwag po kayong manahimik. At kung tayo naman, meron tayong mariringgan ng gano'n na parang, wag naman natin sabihin, ang arte mo naman dyan. O ano naman iniinarte mo dyan. Wag naman. Mamaya yung tao nangangailangan na ng tulong. Especially sa simbahan natin, napakaraming nurse. May nurse na, may dentist pa. Meron pang mechanic. O, di ba? Doktor. May doktor pa. O. So kung meron kayo nararamdaman, sabihin ninyo mga kapatid. O ano nararamdaman mo? Nagugutom ka? Mamaya doon sa kitchen. So ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay yan. Yan po ang pamagat ng mensahe sa araw na ito. Ngayon alam nyo na. Okay, fine. Kasi Hebrew alphabet yan. Kung itatranslate po natin sa English alphabet, siya ay yan. So alam na po ninyo kung ano ang pamagat ng mensahe sa araw na ito. Leb. Okay, fine. Ano ba yung kanina? Ano ba yung ngayon? Okay, may nagsabi love ha. Tandaan niyo yung sinabi niya ha. Heart. Lalayo pa ba naman tayo yung pinag-usapan natin kanina about the heart. About the heart. At yan nga po, yung binasa ng ating little sister kanina. Yung third part. Yung una pong part sa pag-aaral natin, ano ba yon? Yung here? Shema. Shema. Tapos last Friday, ano yon? Yahweh. At ngayon nga po, Leb or in English, heart. Kahit pa paano po, nag-aaral tayo ng Hebrew language. Mahalaga po kasi siya. Saka na natin pag-aaralan yung Greek. Pero pailan-ilan, kahit pa paano meron tayong nalalaman. So, heart. Ano ba yung heart according sa dictionary? 3 lang. Tama-tama po, last time, hindi ko maalala kung kailan, tinatanong ni Kuya Arman yan. Hindi ko pinare-empt yung message. Pero natanongin ni Kuya Arman yung patungkol sa heart, no, yung patungkol sa puso, nagulat din ako, sabi ko, tama-tama, ito yung mensahe sa Friday. No? At merong someone na nag-a-ask about it. Ano ba talaga yung puso? Ano ba siya? So in a way, sinagot ka ng konti, pero hindi ito preempt yung mensahe sa araw na ito. Ano ba yung heart? O baka yung puso mo lumabas ha? Kaya dahan-dahan ka dyan. Okay? Number 1. According sa dictionary, ano ba yung heart? A hollow, muscular organ or vertebrate, no? Animals that by its rhythmic contraction acts as a force pump maintaining the circulation of blood. I think mali yata yung pagkakaano dyan, baka anyway, all of us meron tayong heart. Kayo bang mga nurse nakakita na kayo ng heart? Yung totoong heart ha, hindi yung ganun lang na artwork. Heart itself, heart.
Okay, fine. Madalas tayo makakita ng puso ng manok. Puso ng saging, puso ng baboy, puso ng baka. Pero sa mga nagtatrabaho sa medical dito, tao. Puso ng tao. Nakakita ka na, Ate Edith? Yung fresh, yung tumitibok, gumaganong-ganon pa siya? Ha? Okay. Ano ibig sabihin nun? Nakikita mo sa makina. Pero yung nakabukas yung dibdib, maraming dugong nakakalat, yung ribs nakatabi dito, at merong gumaganon-ganon, wala pa. Pero of course, lahat tayo nakakita na sa YouTube, syempre, sa online. That is the heart. Ang trabaho niya mag-pump ng blood. No? Mag-pump ng blood. Kung di ka nagkakamali, 1 or 2 minutes, yung dugong nanggagaling sa puso, nakaikot na sa buong katawan. Di ba? Tama po ba yung mga nurse? 1 minute or 2 minutes? Ha? O sabi ni Dr. Rodmart again, 1 minute lang. Yung daw dugong pinamp ng heart, nakaikot na sa buong katawan. Ano po yan, sa sige Anjo, sa mga kasi sa Anjo, 2 minutes max. So tama pa rin si Rodmart, 1 to 2 minutes. Yan. Kaya nga po pag mayroong malaking sugat, sumisirit talaga yung dugo. Imagine 1 to 2 minutes, nakaikot na siya sa buong katawan. At ang gumagawa po noon yung ating puso, yung muscle na yon sa loob ng ating katawan. Para siyang piston no? Piston nga ba tawag din sa sasakyan? Yung no? Nagpapump, no? Parang ganun siya Parang ganun siya. So yun muna ang number 1 na meaning ng heart, yung mismong physical thing, yung muscle na yon na gumagalaw-galaw sa loob ng ating dibdib. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng heart? Kasi hindi lang naman yun ang meaning ng heart. The emotional or moral nature as distinguished from the intellectual nature. Intellectual and the moral thing, yun ang isa sa pagkahulugan nila sa tinatawag na puso. Wala kang puso. Di ba? Kaya may mga ganung salita. Pag tinignan mo naman, may puso naman ako no? Pero sabi, wala kang puso. Kasi yung moral or emotional nature, yung pinag-uusapan doon. One's innermost character, feelings, or inclinations. Yun din ang ibig sabihin ng heart. No? Yung nga, minsan magsasabi sa'yo, wala kang puso, kapatid. Bakit naman? Inubusan mo na naman ako ng pagkain. Kabundok yung pinggan mo, ang dami pang nakapila sa likod. No? Pwede ka mo bumalik kung gugustuhin mo. No? Nasaan ang puso mo? No? Wala kang puso. Emotional and moral. And of course, pangatlo po, dito rin ginagamit yung term na heart. The central or innermost part. The essential or most vital part of something. Halimbawa, puso ng dagat. Asan ba yung puso ng dagat? Meron ba nakakita na ng puso ng dagat? Nasaan? Yung mga pusod pa O asan ang pusod? Asan ang puso? The heart of the sea. Nasaan? And yet, we know meron. Pero kung pupuntahan mo, where is it? Ang pinatutungkol lang kasi doon, yung pinaka-central, pinaka-innermost part. So, kapag meron tayong nabasang heart, leb, sa Bible, isipin natin, ano kaya doon sa tatlo ang pinag-uusapan? Naging malinaw na po ba? Kasi I believe, naiintindihan natin to kasi ginagamit natin everyday. No, ginagamit natin everyday. Number 1 po, sa part 1, pag-usapan muna natin, now that we have an idea, ano ba yung heart? Merong physical na pinag-uusapan, merong emotional or moral na pinag-uusapan doon, or ang pinag-uusapan yung pinaka-center. Pero ang pag-usapan natin specifically sa part 1 po, let's talk about God's heart. Let's talk about God's heart, yung ating Creator, yung ating Father in heaven. Ang katotohanan, yes, God has a heart. May puso po ang Diyos. Of course, we know God is spirit. Espiritu siya, and God is totally different from us. Iba ang Diyos. Kaya nga, according sa Biblia, sa 10 utos pa lamang, malaking kalokohan kapag gumawa ka ng wangis ng Diyos. Ang tao pa naman, kapag gumawa ng rebulto o ng imahe na yun daw ang Diyos, ano itsura? Tao rin, di ba? Ginawa na niyang yung Diyos, katulad niya talaga. Ang sabi sa Biblia, let us make man according to our image. Ang ginawa ng tao, let us make God
according to our image. Yan yung ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Gumagawa ng Diyos sang-ayon sa kanyang wangis. Hindi ganun ang Diyos. God is spirit. And yet, meron siyang heart. Saan natin makikita yan? Sa Acts. Acts 13:22. And when he had removed him, si Saul, kasi heartless yan, walang puso, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, ang Lord mismo nagsabi patungkol kay David, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. So merong puso ang Diyos. Kasi sabi niya may puso siya eh. And yet God is a spirit. He is spirit. Jeremiah 3:15. And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. So ang katotohanan po, merong puso ang Diyos. At lahat po ng ginagawa ng Diyos sang-ayon sa itinitibok ng kanyang puso. Yun din po ang sinabi sa Biblia. Kung gusto ng Lord, gagawin niya regardless kung ayaw mo or gusto mo. Kung masakit sa'yo o hindi. Kapag God at work, wala kang magagawa but to adjust. Kailan ba natin napag-usapan yun? Prayer meeting ba yun? Right? Prayer meeting, sa mga dumadala ng prayer meeting, kadalasan kasi tayo, it's just a matter of adjustment kasi eh. Di ba, minsan, marami tayong pinagpe-pray for some reason, bakit nananahimik ang Diyos? Lord, ang tagal ko na pinagpe-pray ang bagay na ito, bakit po parang walang nangyayari yata? Wala kang pamalay-malay, mamaya may ginagawa pala ang Panginoon, meron siyang renovation na ginagawa, at nasasagasaan ng comfort mo, nasasagasaan ng sarili mong plano. Adjust. Katulad nga sa ginagawa ngayon dito sa bansang kinalalagyan natin, ang layo ng biyahe ngayon, di ba? Talagang iikot ka ng malayo, natitriple yung layo. Di ba marami nagreklamo, pampihira naman to. Dapat hindi na kasi ginagawa to. Dapat ipinagpaliban yan. Pag nag-for good na ako after 50 years, saka na gawin yan or what? Ang layo-layo tuloy. Di ba ang daming reklamo ng tao because of that? Ang gobyerno ba, sabi, pasensya ka na, sige, papatigil ko ha. Of course not. Itutuloy nila yon for the greater good ng buong bansa. It doesn't mean masarap sa'yo, masarap sa lahat. It doesn't mean gusto mo, gusto ng lahat. Yung pong greater good ang pinag-uusapan, especially sa mga Kristiyano. Walang problema, mag-pray ka. Pero kapag hindi tinutugunan ng Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, God at work. Meron siyang ginagawa, nasagasaan lang mo pang comfort mo, nasagasaan ang timing mo, nasagasaan lang yung gusto mo, nasagasaan lang yung ayaw mo. Adjust to God. God will not adjust to you. Ang tagal nang nag-adjust ng Lord para sa atin. Dapat matagal nang gunawang mundo eh. Alam niyo ba yun mga kapatid? Dapat matagal nang gunawang mundo. At kung matagal nang nagunawang mundo, wala tayong lahat. No? Wala. Hindi natin natatamasa na experience yung pagmamahal ng ating Panginoon. Yung kanyang mga pagpapala. Pasalamat tayo. No, pasalamat tayo, matagal na nag-adjust ang Lord for us. Hindi lamang yan, alam niyo ba kung bakit hindi pa dumarating yung end of days? Bakit hindi pa nagwawakas ang panahon? Sinagot ni Pablo yan eh. Kasi may mga kapatiran, inip na. Ang tagal naman bumalik ng Lord, gustong-gusto ko na siyang bumalik. May mga tao, gustong-gusto nang bumalik ang Panginoon kasi may iniiwasan. Sa katapusan, bayaran mo na yung utang mo ha. No? Ang feeling niya katapusan ng mundo yung pagbabayad. O after nung katapusan ng mundo, hindi katapusan ng buwan eh. Ang nasa isip niya, sa katapusan ng walang hanggan, no, nung may utang. Yan na ngayon, no? Naghahanap siya ngayon ng way out. Kumbaga, sige, umutang sa bangko, sa kumpanya, sige, magpatuyo ka ng bahay na wala ka namang ipangbabayad, bumili ka ng kotse na wala ka namang ipangbabayad, bumili ka ng mga damit, ng mga alas na wala ka namang ipangbabayad, sa future mo pakikitain yung mga binibili mo ngayon. Tapos ayan na. Kapag bumabalik na sa kanya, sabi nga nila, what goes around comes around. Kapag bumabalik na sa kanya nga lahat ng mga inipon niyang utang, pag nang bumalik ka na, please. Yung mga tao, ang Diyos pang gagamitin. Bumalik ka na, Lord, para, maka-eskapo sa mga pananagutan ko sa buhay. Evil, Yun ang walang puso na tinatawag. Yun yung walang puso. So, merong puso ang Panginoon,
At ang laging tibok ng puso niya for His glory. Susunod na lamang tayo mga kapatid. Not for our glory, of course. Number one lagi. Kapag may ginawa ang Panginoon, gusto mo man o hindi, masakit o hindi, for His glory. Is doing something, hindi mo lang naintindihan, accept it with faith. Adjust. Ngayon, kung yan po ang puso ng Diyos, ano naman po ang puso ng tao? Alam na natin ang Diyos mabuti, righteous, holy. Napag-aralan na natin yan, yung attributes ng ating Panginoon. What about part 2? What about our heart? Kumusta naman ang mga puso natin, mga kapatid? No? If I were you, paminsan-minsan, i-check up niyo yung mga puso natin. Magpa-check up sa doktor. Dapat nga, once a year, meron tayong general check up, mga kapatid. Because you are doing yourself a favor kapag ginawa mo yun. Hindi po ninyo binibigyan ng favor yung doktor o yung ospital. Kapag kayo nagpa-check up in a regular basis, being a matured person, a responsible person, you're doing yourself a favor. Hindi ibang tao. Magpa-check up po in a regular basis. Itinuro naman sa atin yan na maliliit pa tayo, di ba? Nakita naman natin, tama naman siya eh. So kung hindi po ninyo ginagawa yan, you are harming yourself. Kadalasan po yun yung doon ako nalulungkot. It's so easy for us to pray for our sickness, di ba? Lord, mayroon po akong karamdaman. Panginoon, you are my healer. Ikaw ang aking Jehovah Rapha, that you will heal me from my sickness. Ang tanong, bakit ka nagkasakit? You're not taking care of yourself. Ano sinabi sa Biblia, sa Corinthians? Through Paul, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi na sa'yo yan. So protect it. Be responsible sa nag-iisang katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. God would like to use us to the max. Katulad ni Paul, to the max, to death. Kaya maingat sila sa katawan nila. At kung magkakasakit man, hindi nila kagagawan. Kasi nag-ingat sila eh. Then pray to the Lord and God will heal them. Kaya nga sabi tuloy ng mga hindi Kristiyano, ang Diyos daw, ang mga Kristiyano raw, si Jesus Christ ginagawang pagpaga ng paa. Nung marinig ko nung araw sa isang relihiyon, hindi ko maintindihan, parang napaka-harsh naman yata. Hindi naman siguro ganun ng mga Kristiyano, ginagawang pagpaga ng paa si Jesus Christ. Pero later on, nakita ko siya. Isang example lang through prayers. It's so easy for us to ask for help from the Lord. But the thing is, you won't be asking help from the Lord if you're helping yourself in the first place. Wag po nating gawing pagpagan ng paa ang Diyos. Wag. Wag po. Ipinasok ko po yung pag-uusap na yan because we are talking about the heart itself. If we really love the Lord, we must show it by protecting the one and only body na kinalalagyan ng kanyang espiritu. Protect it. Protect it. Kung hindi mo siya kilala, pag humingi ng prayer sa'yo, maintindihan, pagpe-pray mo ta, Lord, ngayon na, Panginoon, I believe in Jesus' name, be healed! Tapos yun pala, magkaroon ng biglang ibinulong sa'yo ng Panginoon. Alam ba kung bakit nagkakasakit yan? Ilang beses na lumalapit sa'yo may sakit. Nababayaan ang sariling katawan. Yun na ipag-pray mo. Lord, give this person a good attitude para hindi na siya magkasakit. Lord, bigyan mo ng wisdom, ng understanding, ng knowledge ang taong ito para ingatan niya ang nag-iisang katawan na ibinigay mo sa kanya para hindi na siya magkasakit ng paulit-ulit of the same sickness like before. Sa pagpe-pray po, na isi-share ko lagi sa mga sakay ko sa paghatid sundo, mapalad kayo, yung mga sinasakay ko sa paghatid sundo, nasisharean ko sila eh. The whole biyahe, mga kapatid, I'm sharing the basic principles of life. And I hope natatandaan ninyo and you will practice it. Simple lang naman ang prinsipyo ng Panginoon sa buhay natin, na kung susundin natin, yung ginhawa, yung life to the max, yung buhay na ganap sa kakasaya-saya, madali siyang makuha. Mararanasan mo na ngayon kung yun lang mga prinsipyo, simple principle in life na tinuturo ng Panginoon susundin natin. Isa sa prinsipyo, ingatan mo ang nag-iisang katawan na binigay sa ng Diyos because that is the temple of the Holy Spirit. It was bought at a price. Binili ng dugo ni Jesus ang katawan mo. Hindi mo na siya pag-aari. Pangalawa, para ma-maximize ng Diyos ang pagkakagamit sa'yo. Kung laspag ang kotse, magtatagal ba?
Hindi mo chine-change oil, hindi mo pinapalinis, wala lang, gamit ka lang ng gamit. Walang pag-aalaga, magtatagal ba ang kotse, mga kapatid? Of course not. Now imagine your body. Paano ka magagamit to the max ng ating Panginoon kung wala kang ginagawa ngayon, kundi laspagin ang katawan mo? Kaya pag may prayer meeting, pagod, may sakit. Pag Friday, for some reason, every Friday, may sakit na naman. Pag Sabado, party time, malakas. Right? Be reminded, malaki po ang pananagutan natin sa nag-iisang katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Watch your hearts. At this point in time, yung puso pong physical ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan muna natin yung kondisyon ng puso ng tao. Kanina po, pinag-usapan natin yung physical na kondisyon nang dahil na rin sa mga ginagawa natin mismo sa sarili natin puso. Tingnan natin yung susunod na aspect. The condition of man's heart. Ano ba ang kondisyon ng puso ng tao according sa Biblia? Una, the Bible mentions the human heart almost 300 times. The heart is the spiritual part of us where our emotions and desires dwell. Not really yung physical heart. Sabi nga na Kuya Arman, pag binuksan mo naman yung puso, puro laman naman yun eh. Puro laman lang siya eh. Laman na gumaganon eh. No? Pero bakit ganun? Pag pinag-uusapan ng emotion, yung mga bagay na ito, yung puso pinag-uusapan. Kasi nga yung emotion part na pinag-uusapan, yung spiritual part, especially sa isang Kristiyano, kung saan nagdudwell yung ating emotion. Ang heart naman kasi, yung physical heart, nagre-react lamang dun sa two kinds of hearts na pinag-uusapan natin. Di ba bumibilis yung pintig niya? Kapag emotionally galit ka, di ba? Talaga yung tibok niya, iba eh. Di ba? Pag excited ka, ganun din. Ganun din, di ba? Nagre-react lang yung physical heart dun sa dalawang klase ng heart na pinag-usapan natin. Nagre-react siya. Maybe, malaking possibility, that's why, akala nating lahat, yun talaga nandun silang lahat. Hindi. Hindi. Tatlong aspeto po yung heart. Ano sinabi sa John 2:24 and 25? But Jesus on His part, kasi yung mga tao nagpapatotoo, puring-puri ang Panginoon, puri-puri ka talaga. But Jesus on His part was not entrusting Himself to them, doon sa mga tao. For He knew all men. Kasi kilala ng Panginoon ang tao. Hindi nananangan ng Panginoon kung ano yung sinasabi ng tao patungkol sa Kanya. Because the Lord knew Himself. Kilala ng Panginoon yung Kanyang sarili. Bakit naman hindi niya ini-entrust yung sarili niya raw sa mga tao? Because He did not need anyone to testify concerning man. For He Himself knew what is in man. Alam kasi ng Panginoon anong klaseng puso meron ng tao. Hindi ba ang isa sa klase ng puso meron tayo yung pagiging salawahan? Salawahan. At yan lagi ang laman ng pag-aaral every Friday morning sa Love, Courtship, and Marriage. I would like to congratulate yung mga nakakadalo sa umaga. This is something na hindi po ninyo malalaman kung saan-saan. Devote yourselves sa mga pag-aaral, mga kapatid. Invest on it. It is the best investment sa buhay ng isang Kristiyano. Those wisdom, those knowledge na natatanggap natin each and every time na tayo nagkakasama. Kasi pagkaharap mo ng Panginoon, hindi naman itatanong mo, magkano na ba ipon mo? Di ba panay ang overtime mo? Magkano na naipon mo sa bangko? Hindi tatanong ng Diyos yan. Ang tatanong yun, how's your heart? Kumusta naman ang puso mo, anak? Hindi po yung laman ng wallet. Hindi laki ng bahay. Hindi ganda ng kotse. No, not that. Ang kukumustahin niya, how's your heart? Kumusta naman ang iyong puso? At yun nga, ang laging tanong ng Panginoon. Ngayon sa Jeremiah 17:9, nagkaroon ng overview through the Holy Spirit si Jeremiah kung ano yung kalagayan ng tao by that time. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Deceitful, mapanloko, mapanlinlang ang puso ng tao. E di magpapapalit na ako ng puso, yung pang isa. Kung ang talagang pinag-uusapan natin yung physical heart, eh bakit yung iba nagpapapalit ng puso? It's still the same. Hindi ba nagbago yung isip niya eh? No? Hindi ba may mga nagpapatransplant? May mga tagumpay ng heart transplant? Eh bakit nung ilipat yung puso ng isa sa kanya, yung kanya itinapon na or what?
Bakit he's still the same person? Why? Because we're talking about the different kind of heart. And that is the innermost heart. Yung patungkol sa innermost being ng tao. Na kahit tanggalin mo lahat yan, papalitan mo yung kidney mo, papalitan mo yung puso mo, papalitan mo yung bituka mo, you're still you. Unless na lang kung yung utak, gusto ko ng utak ni Einstein, gusto ko brain transplant. Di ginawa nga ng mga doktor, nagbayad siya ng 50 billion dollars. Di tinanggal yung utak niya, tinapos sa basurahan, nilagay yung utak ni Einstein. Sino ngayon siya? Di si Einstein na siya, yung tunay siya, ayun, sa basurahan. You know, it's funny, may mga nag-iisip niyan, gusto magkaroon ng brain transplant. Doon na nakarating yung talino, yung technology ng tao, brain transplant? Magpapapalit ka ng brain? It's so funny, it's so ridiculous, parang mga walang pinag-aralan. No, imagine that. Imagine that. Because the heart itself, yung kaibuturan ng tao ay deceitful. Mark 7:21 to 23. For from within, out of the heart of man, sa kaibuturan ng ating pagkatao, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Verse 23. All these evil things come from within, and they defile a person. From one, and that is the heart. Yung mismong kaibuturan ng pagkatao natin, that's what's defiling us. Ngayon po, yung defilement, hindi siya titigil, katulad po sa sinabi ko kanina, kapag tayo nagpa-heart transplant, you're still you. So it's not really the physical heart itself. Nakakalungkot isipin, yung dalawang binanggit natin ng mga verses na yun, at marami po yan, pero hanggang dalawa lamang tayo, makikita po natin yung kung gaano ka-fragile, gaano ka-wicked, yung ating fleshly, yung ating tunay na kalagayan after the fall. Isa po sa napakadilim or pinakamadilim na kasaysayan ng istorya ng tao, yung fall o yung pagkakasala ni Eva at ni Adan. Oh, how dark is the heart of man. The fall has affected us at the deepest level. Our mind, our emotions and desires have been tainted by sin. Yung pong kasalanan, matagal na natin na pag-aralan, sinisimbolize siya ng ketong. Kaya nga po sa Old Testament, sa mga Bible studies, sa mga evangelism series, di ba ketong? Na kapag ang tao nung araw may ketong, isa lang ibig sabihin nun, makasalanan siya. Simply because, katulad ng ketong, ang kasalanan kasi lumalaki, kumakalat, kumakain ng laman, kumakain ng isip, kumakain ng panahon, and one day, that sin will kill you. Just like ketong. Just like leprosy. Kaya nga po sa evangelism na pag-aaral ninyo, pinag-usapan niyo yung patungkol sa taong may ketong or ketongin. At nalaman ninyo yung nature itself. Not just the sickness, kundi yung mismong nature nung sickness. So kung ganyan po tayo, no? Ganyan pala yung kalagayan ng puso nating lahat. Ang tanong ngayon, so how can you mend a sinful heart? Kasi hindi pala uubrang tayo po magpapalit ng puso. Yun naman pala, napakarumi naman pala ng puso ko, since kamamatay lang yung pastor namin na napakabait at dinodonate namin yung puso niya, Doktor, pwede po bang yung puso kong napakarumi, palitan ninyo ng puso ng aming pastor? Sa tingin ninyo, masosolve yung kaso niya? No. That heart will only pump blood. Yung physical heart na pinag-uusapan natin na itatransplant, nagpapump lang ng blood yon. Yun yung ang trabaho nun. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi maitatransfer yung kaibuturan ng ating pagkatao. Yun po yung puso na pinag-uusapan natin, mga kapatid. So how can we mend a sinful heart? How? Maraming naghanap na ng kapamaraanan para siya mismo, yung nalalaman niyang pagiging marumi niya, makasalanan, sa harap ng Panginoon. Ginawa nila lahat ng kapamaraanan. Yung iba nga, pumapanik ng bundok, nag-ermitanyo, di ba? Tumitira sa kuweba. Ang feeling nila kapag sila humiwalay sa sibilisasyon at tumira sa kuweba at ang kakwentuhan lang ng mga gagamba, akala nila hindi na sila magkakasala.
Kalokohang malaki yun. Alam ba ninyo, yung mga hermits, yung mga ermitanyo, ganyan sila. Napakarumi ng syudad, napakarumi ng sibilisasyon. Lalayo ako upang hindi na ako magkasala. Yan ang akala mo. Sin is within us. Kahit saan tayo magpunta, we will sin. Gusto mong tumira sa Mars para kamo malayo ka na sa kasalanan? You will sin in Mars. Gusto mong tumira sa buwan? Do it. Hindi ka pa rin makakalayo sa pagkakasala. Because that is how sinful we are. How wretched we are since the fall of mankind nung panahon ni Eva at ni Adan. Last prayer meeting din ba yun o last Wednesday? Nagkaroon ng konting katanungan, sino sa atin ang pwedeng magpaliwanag in a 100% way? Ano feeling nung walang kasalanan? 100% way. Ipaliwanag mo sa akin, ano nararamdaman ng taong walang kasalanan? Meron ba among us? Ang ginawa kong example, para napakababa, napakadaling example, halimbawa may ingrown ka. Ang sakit, di ba? Na for some reason, iniingatan mo, lalo ba tumatama? That is the fact of life. Iniingatan mo nga, lagi pang tinatamaan, lagi natatapakan. So, anong ginawa mo ngayon? Isang araw, tinanggal mo, di ba? At napakaginhawa. Napakaginhawa ng pakiramdam. May papaliwanag mo siya. Ganito ang feeling na kapag natanggal yan. May papaliwanag mo, di ba? Ngayon, ito ngayon na hindi mo may papaliwanag bilang lalaki, bilang example dito sa nag-usapan natin. Ang mga babae ang nanganganak, hindi ang lalaki. Hindi ko kayang ipaliwanag 100% ang nararamdaman ng mga babae sa tuwing sila'y nanganganak. Never. Never, ever. Sino yung kaya lang magpaliwanag nun? Yung nanganganak herself. Ganun din po ang kasalanan. No one among us ang pwede magkwento, magpaliwanag in a 100% way. Ano yung feeling ng walang sin? No one. But you know what the good news is? Pagdating natin sa langit, all of those things will be cleansed by the Lord. Pagdating natin doon, saka natin sasabihin, Kuya Edgar, ngayon nararamdaman na natin yung ano yung feeling ng pagiging sinless. Pagdating natin sa langit. Because in heaven, we will be perfect. Everything is perfect. So ano yung way? How can we mend a sinful heart? Una po, Bible again ang sasagot. Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So una po, ang unang step, God. How can we mend a sinful heart? Una, God. Hindi po magsisimula sa atin ang sagot, mga kapatid. Katulad sinabi ko kanina, we are sinful. I am sinful, you are sinful. How can I fix you? Kung pareho tayo. I cannot. But God can. Kasi holy siya. He is righteous, He is perfect. So nagsisimula ang lahat po sa Diyos. Siya ang kikilos. Siya ang unang kumilos sa atin nung mga pagkakataong tayo po ay naglulunoy pa sa kasalanan. Then, so ayan na ang Panginoon, sinasaliksik ang ating mga puso, kikilos siya. Nararamdaman mo natin po yan. Hindi natin maikakaila, God is working in us. Next step po, again, Bible. Proverbs 3, 5, and 6, yung paborito nating lahat. Ngayon kumikilos na ang Panginoon sa puso natin, trust in the Lord with all our hearts. Hindi half, all. And do not lean on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will make our path straight. Kapag nagsimula ng kumilos ang Panginoon sa puso natin, give up. Sabi nga sa kanta ni Chris Tomlin, itaas mo na yung white flag. Lord, suko ako. Total surrender. Do anything na gusto niyong gawin sa buhay ko. Regardless kung masasagasaan ang comfort ko, kung masasagasaan ang gusto kong mangyari at hindi mangyari. Kung gusto niyong gawin, do it, Lord. You have all the authority. Trust the Lord. Next, how can we mend a sinful heart? My son, sabi ng Lord, give me your heart and let your eyes observe my ways. Ibigay na natin sa Lord. Pumasok na rin lamang siya sa puso natin, kumikilos na siya, nagtatrust na tayo sa pagkilos siya sa puso natin, ibigay mo na ng todo. Itodo na natin, mga kapatid. Ang tawag po doon, kapag hindi natin itinotodo, meron ka pang reservation. Di ba, ano ba yung napakatalamak nating example dyan? Pinapasok mo na rin lamang si Jesus Christ sa puso mo,
na kung saan may mga compartments, may mga puso, ay may mga kwarto. Merong isang kwarto ayaw mong papasukin. Sige Lord, pasok ka lang dyan sa kitchen ng puso ko. Sige Lord, pumasok ka lang dyan sa living room ng puso ko. Teka muna Lord. No access ka sa kwartong yan. Kasi pagbukas ng kwarto sa puso natin, punong-puno ng kalansay. Skeletons in the closet. Siguro naman po alam natin yung ibig sabihin ng skeletons in the closet, di ba? Minsan nga hindi closet skeletons in the room mismo, room, yung mismong kwarto. Ayaw mong ba't hindi ko sinabing papupunta pala dito yung mga kapatiran? You know what? True story. Yun ang kagandahan ng matagal ka na sa ministry, mararanasan mo lahat. Surprise visit. Paminsan-minsan po ginagawa ng mga leaders yan. Surprise visit. Ano, hindi mo pagbubuksan? Come on. Especially, alam naman nandun ka sa loob. Merong nagkakagulo. Tago mo yung music palitan mo. No? Yung mga nakakalat dyan, yung nakasiksik doon, no? Ayan, yung ashtray. Tapos pag nahuli mo yung ashtray, ano raw siya? Paperweight. Ay, hindi po, dati po yan, paperweight na po yan. What's this? Sa kasama ko po sa bahay, ano? Hindi ba solo ka nandito? You know, huling-huli na Huling-huli na, ayaw pang magpahuli. Paminsan-minsan po nagkakaroon ng surprise visit. Tao lang ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Paano ng angels? Ang angels hindi na nga nagsusurprise visit, kasama na natin everyday. Wala, hindi lang yun. What about the Spirit of God? Kahit saan tayo magpunta, nandun ang Espiritu ng Panginoon. So, He knows anumang skeleton meron tayo sa ating mga puso. So, ibigay nating lahat sa ating Lord, lahat ng kwarto, regardless kung nakakahiya o hindi, pasukin ninyo, Panginoon, pakiayos po. Kasi kung hindi natin patutuloy ng Panginoon doon, sino mag-aayos? Tayo? Tell me. Marami tayong kasalanang ginagawa. We are really enjoying it. Ayaw nating pinapakialaman ng iba. Hindi lamang yon. We really do not want to give up. Ayaw nating i-give up. Pero kapag ang Lord na nagsasabi, anak, ang tagal na kitang hinintay na i-give up sa akin yan, siguro naman this time around, hahayaan mo na ako na ang mismong maglinis for your behalf. Bigay na natin sa Panginoon. Hindi lamang yon. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart. Inuutusan na tayo ng Panginoon ngayon. Pumasok na ako sa puso mo, nagtatras ka na sa akin, ikaw mo, okay lang sa'yo, pasukin ko lahat ng kwarto ng iyong puso. Then, ito naman ang para sa'yo, anak. Guard your heart. Binigyan na tayo ng Panginoon ng capacity to guard our hearts through the Holy Spirit. Guard your heart, for everything you do flows from it. Paborito mong pagkain, nanggaling yan sa pinakaibuturan ng iyong pagkatao. Kaya paborito mo yan. Yan ang paborito mong kulay, kaya gustong-gusto mong gawin yan. Kasi yan yung yan yung mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Guard it. Kung magiging sponge tayo, mapag-absorb tayo, i-absorb natin yung mga bagay na, yung galing sa Panginoon. I-obserbahan natin yung ginagawa ng Lord, pakinggan natin yung mga sinasabi niya, then absorb it, gayahin natin. Yun nga lang, di ba kadalasan yung pagiging absorbent natin, iba yung na-absorb. Halimbawa, egoism, yung pagiging I, me, myself, which is very, very prevalent sa araw, sa mga panahon na ito. Napaka-makasarili ng tao, mga kapatid. Yung ego, kulang na sumasabog ng ego ng tao ngayon. No? Kaya ang isa po sa alam niyo, ang isa sa biktima nowadays, privacy. Kaya sa panahon na ito, don't ever tell me you want privacy. Buong buhay mo nasa Facebook na Kailangan mo ng privacy. There's no such thing nowadays. So, bantayan daw natin yung puso natin at isipan. Huwag nating i-absorb lahat yung nakikita natin sa social media. Lalasunin tayo yan, mga kapatid. Lalasunin tayo yan. May mga kapatirang gumagawa nun, even me myself, no? Minsan, ang sinisilip ko na lamang yung chat namin ni Mrs. ng aking mga anak, yung chat group. Pero Facebook itself, hanggat maaari iniiwasan kung wag nang magsisilip. No? Hindi lamang siyempre Facebook, sa maraming media. Kailangan kahit paano nagkakaroon tayo ng control sa mga bagay na yan. Hindi lamang yon, hindi lamang sa dapat binabantayan din po natin ang ating sinful heart. Siyempre,
Dapat dumarating na rin ang time. Lord, test me. Lord, try me. Lord, examine my heart and my mind. Isa yun sa sign ng pagsusuko sa Panginoon. You are willing. You are willing. I-test mo ako, Panginoon. Kung ako'y totoo. Test me, Lord. Examine me. And of course, Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kung meron tayong gusto, mga bagay na alam naman natin, una, ikaluluwalhati ng Panginoon, hindi yuyurak sa Kanyang pangalan, hindi yuyurak sa Kristyanismo, at useful din naman sa ating mga buhay, sabi ng Panginoon, magalak ka sa aking paanan. Delight yourself sa aking harapan. Pakita natin yung ating kagalakan, kasiyahan sa paanan ng ating Panginoon. At kung kalooban niya, bakit hindi niya ibibigay yung desires ng ating mga puso. At dapat po dumarating din ng time. Psalm 51:10. This is one of my favorite song at the same time, at verse. At almost every day laman ng aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. We will talk about the spirit in a different time. Kasi marami ring nalilito. What are we talking about here? What spirit is this? So, let's take dun sa heart. Clean heart. Sa ating pananalangin, what matters most is, after natin mag-pray, we have a clean heart. Kaya nga po, sa pinag-aaralan agad namin sa prayer meeting, ang sabi nga doon, laging bumabalik sa book of James. Di ba? The prayer of a righteous person avails much. Sinasagot ng Panginoon yung panalangin ng mga matutuwid. Well, dapat nga magkaroon tayo ng clean heart. Kasi kung hindi, sasagutin kaya ng Lord yung ating mga kahilingan sa Kanya. Anong sinabi ni David? Lord, kung nagkikip ako ng sin sa aking puso, you will never hear my prayers. Hindi lamang yon. Ano sinabi ng Panginoon do sa Lord's Prayer? Yung Our Father, di ba? And so on and so forth. Bandang huli, ano sinabi? Forgive. You must learn to forgive. First, you must learn how to ask forgiveness. Then, you must learn how to forgive others. Doon didinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya minsan o kadalasan, kung meron kayong mga prayers, napakasimple lang naman kung bakit hindi nangyayari. Maybe one of the reason is, napaka-sinful mo. Pangalawa, napaka-sinful mo na nga, hindi ka pa marunong mag-forgive sa iba. Hindi ka pa marunong magpatawad. Then you will ask for something from the Lord. Yun muna ang gusto ng Panginoon. Anak, bago lahat yan, gusto mo ka mo ng salary increase? Okay, walang problema. Gusto mo ka mong tumaas ng 1 inch ang height mo? Okay, fine. No? Gusto mo ka mo nito? Gusto mo ka mo noong ganyan? Walang imposible sa akin, anak. Pero ito muna ang gusto mong gawin mo. Magkaroon ka ng clean heart. Maging malinis muna ang puso mo. Maging righteous ka. At matuto kang magpatawad sa nagkasala sa iyo. At matuto kang humingi ng tawad sa ginawa mo ng kasalanan. Then saka na natin pag-usapan yung mga bagay na yan. Hindi po kasi natin maloloko ang Diyos. Hindi tayo pwede mag-keep ng secret sa Kanya. We cannot mock God. Nakikita po ng lahat ng Panginoon ang lahat. So, every time tayo nagpe-pray, magpalinis po tayo ng puso sa ating Panginoon. Nasa ganun sagutin ng Lord ang ating mga panalangin sang-ayon sa Kanyang kalooban. Bilang panghuli po, ang question to ponder, how is your heart? How is your heart? Mahalaga po ang sagot sa katanungan yan kasi lahat po na nangyayari sa buhay natin may kinalaman sa kalagayan ng ating mga puso. Meron pong kinalaman. Kung magulo ang buhay mo ngayon, look inside your heart. Huwag mo nang tignan yung iba. Huwag mo nang tignan yung economy. Huwag mo nang tignan yung opisina. Huwag mo nang tignan ng iba. No, your surroundings. First, look inside your heart. Look inside our heart. Why is this happening to me, Lord? Look inside your heart. And you will see why these things are happening in your life. So meron po tayong verses to declare. Sabay-sabay po nating babasahin as usual. Sabay-sabay. 1, 2, 3, pakibasa. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Gusto ba natin makita ang Panginoon? Now we know how. Straight from the Bible itself. Kung nanghihina man tayo mga kapatid because of our own failures, failure ng ating mga hearts, there is still hope. And that is the Lord. Kailan naman ang Panginoon hindi po siya tatalikod sa mga nangangailangan sa Kanya? Let's just be honest sa ating Panginoon. Lord, I am this. I am like this, and I am like that, and I am willing to be changed, Panginoon. Do everything in your power, regardless sa anumang discomfort na mararanasan ko. Just do it, Panginoon. That is the key sa buhay, mga kapatid. Hindi po ipinagkait ng Panginoon yung susi sa tagumpay sa buhay. Hindi gagawin ng Ama na pagkaitan ng talino ang kanyang mga anak. Nagpagkaitan tayo ng kapamaraanan para magkaroon ng magandang buhay. Hindi po ipagkakait ng Panginoon yan. Ibigay natin ang susi ng ating puso sa Panginoon, and He will give us the key doon sa magandang buhay na Kanyang ipinangako sa atin. Tayong latayo mo ko, tayong manalangin. Lord, thank you very much. Sa leb, maraming salamat sa heart. Maraming salamat, Lord, dahil ipinaalala mo sa amin na maging vigilant kami. Patuloy namin bantayan ang aming mga puso. Because yes, Lord, inaamin namin, yung pong sinabi sa Jeremiah is still happening now. Sa kasagsagan ng aming buhay Kristiyano, it is still happening, Lord. Our hearts are very, very treacherous. But Lord, thank you very much. Doon po namin gagamitin yung pagiging Jehovah Rapha ninyo. You are the God who heals. Even though napakalabo ng gumaling ang aming mga wretched hearts, nothing is too difficult with you. All things are possible with you, Panginoon. Kaya Lord, sa mga sandaling ito muli po, katulad sa aming sinabi, isinusuko namin ang aming mga puso sa inyo. Sa ganun, Panginoon, mapuri ka namin, Lord, with all our hearts, with purity and with righteousness and with holiness. Maraming salamat, Ama. Pinagpupurihan ka po namin. This is our prayer in Jesus' name. Sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen and amen.